Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno. Inigtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong tinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Magsitayo na po ang lahat. Awit ng papuri, alay namin sa'yo.
pagsamo ng bayan mo, Panginoon Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating misyon, purihin ang Panginoon. Panginoong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, Panginoong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ito po ang unang pagbubukas ng misa sa kapistahan po ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pasalubungan po natin ang pagbubukas ng unang misa ng kapistahan. Kasama ko po ang kapatid kong pari, kapatid sa pagkapari. Siya po'y dati ko pong parishioner. Maliit po sa siyang bata noon na umakyat sa kumbento po. Ang nanay niya po'y aktibo sa parokya po ng San Jose Manggagawa, pari sa Tanyong, Marikina. Noon ako po'y kura paroko doon. Nakita lang kami din dito noon at nagkatuntunan, ay ikaw yung bata na umakyat sa kumbento. Si Father Julius Maria Dayandante, isa po siyang religious ng Marian Missionaries of the Holy Cross. So siya po, sabi niya, magkakon-celebrate siya sa akin. At sabi ko rin, sabi niya, mag-picture taking. Sabi ko, sama ako. Ipakita mo sa nanay noon, magkasama tayong nagmimisa ngayong kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Bawit po tayong lahat bilang pagpupuri sa ating Pong Jesus Nazareno. Papuri sa Diyos, papuri.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may magalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawan tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Maligayang piyesta po sa inyong lahat. Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Ang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos ay palagian pong bukal ng puso ng bawat deboto sa mahal na pong Jesus Nazareno.
palagian, nagniningas at nagniningning na ang pagningas na ito'y lagi ng bunsod ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nais ko pong makita si Jesus. May dalawang bagay na palagian ng magiging taglay po natin bilang mga mananampalataya at mga deboto po ng Poong Jesus Nazareno. Sa pang-araw-araw pong pamumuhay ay palagi pong nating kilalanin ang pag-ibig ng Diyos. Sa araw-araw, ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang basta pagkilala, kundi tanggapin ang pag-ibig ng Diyos na ito upang higit sa lahat at maging paninindigan na makita ko ang Diyos sa pag-ibig na ito na Kanyang idinudulot sa aking buhay. Araw-araw, kikilalanin ko, recognize God's love. Kilalanin ang pag-ibig ng Diyos at tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Ang ikalawa po ay ang isang matinding biyaya na kung saan ay hihingin natin araw-araw ang pagnanais na makita natin si Jesus. Ang matinding biyaya ng matinding pagmamalay ng Diyos sa ating buhay. Pagmamalay, hindi na hinihimatay na nawawala ng malay, kundi isang pagmamalay ng presensya ng Diyos ay palagian ng naririto sa atin at kailangan natin itong tignan at makita sa pang-araw-araw po natin. Nais ko pong makita si Jesus. Ang taglay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na dulot po ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang krus na siyang nagbibigay buhay, kaya hindi po dapat katakutan po ang krus. At marami pong mga santo at santa, hinihingi nila na sila'y magkaroon din ng krus upang magkaroon ng kaganapan ang kanilang tunay na pag-ibig sa Diyos. At ito po'y susi patungo sa langit para sa buhay na walang hanggan. Kaya wag po kayo matakot kapag may krus. Ito'y nangangahulugan na ang Diyos ay naririyan. Hindi po dapat urungan at talikuran, kundi ito'y dapat yakapin at sabihin na ang pagiging matibay na mananampalataya sa Poong Jesus Nazareno ay hindi natatakot magpasa ng krus. At sinasabi po, ang hindi magpasa ng aking krus ay hindi aking tagasunod. Huwag po kayo matakot. Kasi ang krus ay nagbibigay buhay, ang krus na ito'y nagtataglay ng isang pinakamalalim na pagnanais ng Diyos na tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pag sabihin, pag pupunta kayo dito, ay tanggalin niyo po ang mga problemang ito, tanggalin niyo po ang krus. Hindi, sa halip, Panginoon, pakipasan din po ang aking krus, papasanin ko rin po, pero pagtibayin po ninyo ako na manatiling tapat sa inyo. Pagtibayin yung maging matatag ako sa pagharap ng krus na ito upang kayo'y aking makadaupalad. Pag sinabing makadaupalad, ang pakikisa ng paghihirap ng Panginoon sa pagpapasa ng krus ay atin ding pakikisa sa kanyang paghihirap. Nais ko po makita si Jesus. Sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, ang pagmamalay ng presensya ng Diyos sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay ay biyaya at ito po'y pagsasanay sa kabanalan. Kahit sinasabi po, ang kabanalan po ang siyang maghahatid po sa atin sa langit. Kaya nga po sa pag-araw-araw na sinasabi po ng Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina, anumang mga pasanin sa krus na inyong haharapin sa pang-araw-araw na buhay,
ay maging handog ninyo sa akin sa pagpapasan ng kanyang krus para sa atin. Kaya nga, ang isang taong nananalig na may taglay na pag-ibig at nasa sa kanya ang walang hintong biyaya na maramdaman ng Diyos, na mamalayan ko ang Diyos sa pagtibok ng aking puso. Ito, na pagnanais na makita ko si Jesus. Kahit sa pang-araw-araw po, mga kapatid, na ating pamumuhay, nakita natin sa ating unang pagbasa, ang krus na nagbibigay buhay, gumagaling, ang mga nakagat ng ahas. At ang pagkabayubay po sa krus ng mahal na poong Jesus Nazareno, na nagbigay buhay sa atin, ang dugo't tubig na umagos sa Kanya, upang tayo'y mahugasan sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sa pagdiriwang po natin ng kapistahan po ng Poong Jesus Nazareno ngayon, ang isang maigting at dakilang pagnanais po natin, araw-araw, desire to see God, desire to see Jesus, pagnanais na makita si Jesus sa pang-araw-araw na pagharap natin sa buhay, hindi lamang sa ating sarili. Ang pagharap sa buhay ay may kahulugan, may kabanalan, at may malalim na pamimintuho sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ito po ay ating ibigyan ng pagsasaalang-alang po. Simula po ngayong pagsisimula po ng 2024 at sasabihin natin, nais ko po kayong makita. Nais ko pong makita si Jesus. Sa pang-araw-araw na inyong pagharap sa buhay ay may pinangahawakan po kayo. Mahirap ang walang pinanghahawakang krus sa harap ng Diyos. Wala tayong identity sa Kanya na mapagkakakilanlan tayo na tayo'y tunay na tagasunod niya. Kaya tandaan niyo, nung sinasabi, hindi ko kayo kilala, pero nagdadasal po kami, naglulubina po kami, hindi ko kayo kakilala. Pwede tayong magdasal, pwede tayong magnubina, pwede tayong dumalo sa iba't ibang misa, pero hanggat hindi tayo po nakasusumpong ng isang pinakamalalim na desisyon at paninindigang, kaya ko pong magpasan, kaya ng Poong Jesus Nazarenong magpasan ng krus. Pakikiisa sa Kanya. Kaya wag po kayong matakot. Pag sinabing meron kayong dinadaanan sa buhay, pasalamat po. Salamat po, Panginoong Jesus. May pagkakataon po akong maging malapit sa iyo at makita ka sa pamamagitan po ng aking pagpapasan sa krus sa mga iba't ibang yugto ng aking buhay. Mga suliranin at iba't ibang mga bagay na hindi natin kayang sagutin. Na tanging Diyos, ang Poong Jesus Nazareno lamang ang siyang makatutugon. Kung tayo'y papayag na ang krus na ito'y ating pasanin tulad ng Poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ang hinihintay po sa atin talaga na manggagaling sa atin, nais ko pong makita si Jesus. Isa pong kaluguran sa ating Poong Jesus Nazareno na siyang maging pagmamalay po natin. Alam niyo, pagmamalay, ang isang taong walang malay ay walang pakiramdam. Wala siyang anumang pinagkakatutukan tungkol sa Diyos, kundi puro ka lamang sa kanyang sarili. Pag may pagmamalay ng Diyos ang kanyang laging sinisinta, alam niyo, sinisinta kita, Panginoon, kaya't ikaw ang magiging laman ng pagpintig ng aking puso. Pang-araw-araw na panalangin. Hinihiling sa atin, kung meron tayong tugon ngayon, nais ko po makita si Jesus. Ang pagtugon na ito'y kaluguran ng Diyos. Ang pagtugon na ito'y isang pamamaraan na mapapalalim natin ang ating pag-ibig, mapapalalim natin ang ating pagkilala sa Kanya, mapapalalim natin ang buhay natin sa buhay
ng poong Jesus Nazareno. Ang lahat ng mga bagay na magiging hadlang para sa Kanya'y ating gibain. Ang pagiging makasarili, ang pagiging nakatutok lamang sa Kanyang isip, sa Kanyang buong pagkatao, at hindi kaakibat ang Diyos sa Kanyang buhay. Mahirap na walang krus sapagkat wala tayong ipipresenta sa Diyos matapos ang ating paglalakbay dito sa lupa. At ang pangako po ng Panginoon, nadinig po natin ang ating mga pagbasa kanina, na ang krus sa panahon ni Moises, na kung saan ay naroon ang tanso, na ang krus na nakapalupit ang ahas, ay nakapagpagaling sa mga nakagat ng ahas. Tayo po, anumang nakagat ng ating mga kasalanan, sugat. Ang kasalanan po ay sugat sa ating kaluluwa na kailangan pong gumaling. Kailangan pong gumaling. Sapagkat ang mga kasalanan yang mananatili sa atin ay magiging hadlang sa ating pagpasok sa Kanyang kaharian. Pagpapagaling ang poong Jesus Nazarenong nabayubay sa krus ay nagpagaling ng mga kasalanan. Kaya't iniwan po niya sa atin ang sakramento ng pakikipagkasundo, ang sakramento po ng kumpisal. Pagpapagaling, mga kagat ng kasalanan ng ating kaluluwa na kailangan tayong makipagkasundo sa Diyos. Sa bawat kasalanan na ating nagawa, napuputol ang relasyon natin. Kaya't sa pagnanais nating nais ko pong makita si Jesus, meron tayong gagawin upang makita po natin si Jesus, upang maibalik po natin ang ating relasyon, upang maibalik po natin ang ating pakikipag-ugnayan, at upang ang pagpapadaloy ng masaganang biyaya na dulot ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa buong pagkatao po natin. Kaya't, sabi po, si Father Benny po, si Ramplaka paulit-ulit, sino dito na hanggang ngayon ay hindi nakikipagkasundo sa Diyos sa sakramento ng kumpisal? Baka po abutin kayo na hindi po kayo nakahanda. Sino dito? Ang mga hindi pa nagkukumpisal, balik po kayo dito. Libre po, pagluhod po ninyo, biyaya ng Diyos, ang kapatawaran, at wala pong, ang sino mang nagkumpisal dito ay lumabas na duguan, kundi pag-ibig ng Diyos, kapatawaran, at grasya. Baka marami pa tayo dito na hindi nagkukumpisal, kampante po tayo na okay lang, hindi po okay. Hindi, Father, nagkukumpisal naman ako sa langit. May sumagot pa, wala po sumagot sa inyo. Diyan lang po sa kumpisalan na may sasagot at sinasabing, pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Nais ko pong makita si Jesus na ako'y pinapatawad sa mga sugat ng mga kasalanang aking nagawa, nahihingi po ng kapatawaran. Kaya ngayon pong January, pagsikapan, huwag natin paabutin ng 50 years na hindi nakapagkumpisal. 20 years, 40 years, 25 years. Kailan ang huling kumpisal? No, ako po'y 7 years old, first communion, ako po'y 65 years old na hindi pa po nakapupunta sa kumpisalan at nakaluhod dito. Kaya mga kapatid, ang pinakamabisang pagsasabi na nais ko pong makita si Jesus, na magduduktong po sa atin bilang katotohanan, ang mga kagat ng sugat ng ating mga kasalanan ay gumaling. At ang ating pong Jesus Nazareno, sa kanyang katawan at dugo na inialay para sa ating kaligtasan, mga kapatid, ay buong pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang pagpapasa niya ng krus ay dahil sa buong pag-ibig niya sa atin. At ninanais niya po na tayo pong lahat ay makasama niya sa langit. Wala pong mapupunta sa impyerno dito. Lahat po tayo magkikita-kita sa langit. Ito po ang ating destinasyon, mga kapatid. Nais ko pong makita si Jesus, hindi lamang po dito sa lupa, kundi
sa kabilang buhay na walang hanggan, nais ko pong makita si Jesus. Ang kaparaanan ng Diyos ay binibigay po sa atin. Kaya mga kapatid, tatapusin ko po ito, last 2 minutes, magkumpisal po kayo. Magbalik loob, magpagaling ng sugat ng mga kasalanan. Dito po sa Quiapo ay lagi pong open. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong magpa-intimidate kay Satanas. Ano pa yung intimidation po ni Satanas? Nakakahiya. Malalaman ang aking kasalanan. Nakakahiya. Ang tagal ko nang hindi nagkumpisal, nakakahiya. Kay Satanas po yan. Ang sa Diyos, halik kayo, tanggapin ninyo ang aking pag-ibig, tanggapin ninyo ang aking kapatawaran, tanggapin ninyo ang aking pag-ibig at pagyakap sa inyo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. At sa lahat po na nakatutok po ngayon sa Facebook Live, mga OFW po natin, sa iba't ibang panig po ng mundo, mga kababayan ng permanenteng naninirahan
sa iba't ibang panig po ng mundo na patuloy pong sumasubaybay at higit sa lahat sa araw pong ito ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ang inyong mga kahilingan po ay ating sinasama sa oras na ito. At para sa lahat po ng mga may sakit na nakatutok po ngayon sa Facebook Live, nasa ospital at mga tahanan, na kayo po'y pagalingin ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa araw na ito. Ipanumbalik ang inyong kalusugan. At para sa mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating mga panalangin, ay pagkaloob ng Diyos na kayo'y iahon mula sa purgatorio. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Aming mapagmahal, Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maihayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naipon kami sa labo. At tinapay namin sa'yo, mula sa tangkay ng umas at butil ng trigo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling magpapalang buhay na Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling magpapalang buhay na tanisay. Pagpapalang buhay na tanisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay.
sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, umawit po tayong lahat. Wala pong nakatikom ang bibig. Ito po ay ang panalangin itinuro po sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Napakatamis. Awitin ang dasal na ito na turo niya. Lakasan po natin. Piyesta po niya ngayon.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, tapat po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inaalay, ang lahat ay bibigay.
Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kaluluhan mo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayon sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, pagbayan niyo po lahat ng bayan ako. Iligtas sa kasalanan, matiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo. Sa hirap at tusay kay kasama mo. Ang sakot sana'y pakinggan mo, na mabawi ng mga paghihirap mo. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Salamat po. Midnight Mass po tayo, unang misa ng kapistahan po ng Poong Jesus Nazareno. Punong-puno po ng pagpapasalamat po ang Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong pagdalo. At hindi po kakaunti, loob at labas po, naririto, dahil sa pag-ibig po natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya kayo po'y naririto. Palakpakan po natin ang Poong Jesus Nazareno. Walang sawang pasasalamat sa pagtanaw ng kabutihan at kagandahang loob ng Poong Jesus Nazareno sa ating lahat. Kaya tayo po'y mabuhay ayon sa kanyang kalooban at sundin ng mga utos upang tayo po'y makauwi ng ligtas sa langit. Tayo pong lahat, ang target po natin, langit. Kaya't magsikap po tayo araw-araw na mabuhay ayon sa kabutihan. At lagi po nating dali ng Diyos sa pang-araw-araw natin upang makita rin po ang Poong Jesus Nazareno sa ating buhay ng ibang tao na hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Kayo po'y ang magdadala ng itong biyaya na makilala po ang Poong Jesus Nazareno at makita siya sa bawat isa po sa atin. Uwi po tayo sa langit, Ayan po ang gusto ng Poong Jesus Nazareno, na tayo'y makatawid ng ligtas mula sa ibabaw ng mundong ito patungo sa kalangitan. Salamat po, Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo.
Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Kami po ni Father Julius ay sabay na magagawad po ng bendisyon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Jesus Diyos. Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva! Jesus Nazareno! Viva! Maligayang piyesta po sa inyong lahat.